Okay, mga kamads, mga kaibigan, panoorin na natin ang Sarah Geronimo Cross Vice Ganda. Pag nag-views kasi si Vice Ganda at saka si Sarah Geronimo, eto yung lalabas. Kaya medyo hawig niya talaga si si Sarah Geronimo eh. Siya si Sarah Geronimo. Panoorin na natin. Bakit importanteng huliin si Kibuloy? Bakit importanteng hulihin si Kibuloy? I mean, the very reason na pwede nating hulihin ang isang napaka-influential na tao just goes to show you that if the government put all its effort to track down this kind of individual, uh, ibig lang sabihin is kaya talaga basta bibigyan ng effort. Kasi yan yung problema kapag kalaban mo ang isang ma-influential na tao eh. Maraming number one is legal hurdles, 'di ba? Pag pinakinggan nyo si Torion, yung kanyang lawyer, 'di ba, yung si learned individual lawyer, kung nasusundan niyo yung political talk dito, ang dami niyang legal hurdles na sinasabi. Miski yung salitang fugitive may propaganda ang SMNI diyan at saka ang mga ang mga trolls ng Nike Buloy at saka yung mga followers nila eh. And of course, ang nag-i-echo nun is yung legal team ni Kebuloy. Wala nang technical dun eh. Straight up nagtatago sa batas yun. I mean, kung hindi siya fugitive, ba't di siya lumabas? Oh. Diba? Ibig sabihin talaga, sa utak lang nila yon. Pero yung mga ganitong klaseng, ang hirap kasi, yung propaganda na yon, na-echo ng mga ganitong tao without even analyzing kung ano talaga yung real reason kung bakit importanteng hulihin siya. Tuloy natin. Explain. Let's go. Siyempre, Okay. pag nahuli siya, mapapawasan ang criminal rate sa Pilipinas. Totoo. Yan. Totoo yan. Kasi karamihan sa sasabihin niya sarcasm eh. Totoo. Naniniwala ako na mababawasan ng isa. Pero yung isa na yon napakalaki nun. Big fish yun. Ika nga. Oh. At saka maganda yun. Kunyari, nahuli si Kibuloy. Kailangan niyang sumagot dun sa mga tanong. O di ba? Kung nahuli siya, malalaman natin yung extent nung alleged criminal empire niya, na kasi wanted din siya sa Amerika eh. O di malalaman natin kung ano yung involvement, ano yung mga kung yung involvement niya doon, 'di ba? And dito din sa Pilipinas, wanted siya. Si ang sinasabi ko lang, napaka lalim nung alleged criminal enterprise na hindi lang Pilipinas ang nag-a-allege. In 2021, tandaan niyo yan si Duterte pa rin ang nakaupo. Yun na yung yun pa rin yun na yung ginagawa, meron ng ganon Just to give you full context dito, tuloy natin. At syempre, magumura lahat ng mga bilihin. Ito yung sinasabi ni Ronald Llamas, kung kilala niya, si Edo Manzanas, na non-sequitur, yung hindi naman related yung sagot sa tanong, okay? Siyempre hindi naman, wala namang kinalaman si Kibuloy sa presyo ng bilihin. Pero sinasabi niya lang 'yan. Kasi maraming ganyan eh. Kunyari dito sa content ko. Kunyari ito yung content ko. Ba't di ka mag-content? Hindi mo i-content to. Hanapin mo kaya muna. Hindi naman related doon sa hindi naman related doon sa topic yung sagot. Pero yun yung inaano ng tao, ini-insist ng ibang tao tulad niya. Tuloy natin. Extrajudicial killing, mababawasan din. Ay! Well, depende. Alam nyo mga kamatis, papakita ko sa inyo to Kasi ito yung nangyari nitong sa Davao this 2024. Okay, 'di ba naging mayor si Baste. Nag-declare siya ng war on drugs. Now, it is said na 7 ng laban na drug suspect dead after Baste Duterte. So, maraming ganyang balita ngayon sa Davao na tuloy-tuloy yung war on drugs and maraming na-GG na tao. Just saying na yung I think it's the Duterte brand of politics yung well, kung makikita mo naman, it's brash, very brash, yung parang nagmumura, yung nag-aangas. So may and to some extent it's very violent, 'di ba? Yung Duterte administration was fought and won
on the backs of the drug addicts. Di ba? 3 to 6 months, papatayin ko kayo o abusin ko kayo. Di ba? It is... So, ganyan din yung ginagawa ng mga anak nila. Okay, tuloy natin to. Love it! Pag nahuli si Kibuloy, lahat ng paghirap sa bansa, masusolusyonan na! Oh, ito. Pakinggan mo. Siyempre, wala nang relate yan, di ba? Sige. Lahat ng walang trabaho, magkakatrabaho, lahat ng may sakit, gagaling na, at syempre, bababa ang criminal rate! Di ba? OA na, di ba? Ganyan talaga. Ganyan talaga pag hindi nila nakikita yung purpose kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon. A lot of us are not Marcos supporters. Karamihan siguro sa inyo sa kabilang panig bumoto. Pero sana ma-appreciate nyo yung nangyayari ngayon sa Davao, that they are challenging someone who is very influential. Kasi yun yung idea ni Kibuloy eh. Let's be honest here. Si Kibuloy is not the most how do we say this? Siya yung hindi masyadong sikat among the religious circle, as in yung parang yung good reputation. Kita mo, lahat mag-isip ka ng religious leader dito sa Pilipinas na nasa zeitgeist or kilala ng madla na maayos yung reputation, di ba? I mean, look at miski sa INC, okay naman. Sa Katoliko, okay naman. Sa ibang religion, okay naman. Except for Kibuloy. Si Kibuloy lang yata yung most heaviest memed na siguro after Senior Aguila. Diba? Kasi he likes to do this antics eh. Sa social media, yung mga stop. Tapos yung basketball. Diba? Mga ganon. So I'm just saying sa inyo mga kamatis na kaya siya nandito sa kaguluhang ito kasi he brought it upon himself and then he challenges all of these people na parang above the law siya, and ngayon it is being now tested and mukhang titiklop talaga kasi ayaw tumigil ng Marcos government, and I applaud the Marcos government for doing that. Kaso nga lang, sana lang maintindihan ng mga ganitong tao yung problema ng ating bansa. Meron talagang sobrang mga influential na tao that needs to that needs to get pegged down. And Kibuloy is one of them. Tuloy natin. In short, pag nahuli si Kibuloy, lahat ng problema ng Pilipinas, masusolusyonan na. Merong isa, okay? And yung isang yon is malaking bagay yon. Yung influence ng ibang yung mga influential na tao kasi, kailangan pakita ng gobyerno na kaya nila yon. Diba? Look at nung panahon ni Duterte, sino lang ba yung mga na-challenge ng ganyan? Si De Lima, yung mga kalaban nila sa politika. Pero ito kasi, someone who is super influential at meron talagang legal grounds para gawin yun ng police. Patuloy natin. And of course, tama na naman kayo sis. Nililista na naman ng gobyerno ang atensyon natin sa mga bagay na dapat natin Ayan na. Ano ba problema natin? Tingnan natin kung linis talaga. pinagtutuunan ng pansin. Oo. Like Ano what? ang balita kay Alice Guo? Well, si Alice Guo ngayon ay ibang departamento ang humahandle kay Alice Guo, pero nakatutok doon. Nahuli si Sheila at saka nahuli yung si Cassandra Leong. Yung sabi nyo maganda. So, hindi linihis yon. Okay? Ibang departamento lang ang humahandle. Ngayon lang, yung pinakaputok sa balita kasi this is closer to home at saka maiingay talaga yung supporters ni Kibuloy from his SMNI channel hanggang doon sa mga vloggers na supporters niya. Kaya mas alam mo, okay? Kumbaga yun, mas mataas yung engagement doon. Yung kila Alice Guo kasi nasa ibang departamento yun. Pero hinahanap pa rin siya. At may mga nahuli na. Tuloy natin. Sa NEDA, ano na? Yung NEDA naman, sabi nga nila, magkakaroon daw ng ibang liderato doon because of what happened. Okay? Kasi nga they were kinriticize siya ng maraming mga politiko. I'm just saying may ginagawa doon.
'Di ba hindi mo lang kasi alam siguro. You're lucky, ako alam ko. Tuloy. Pogo investigation. Yun, meron pa rin. Meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung Pogo investigation. Yung sinabi mo nung 1 and 2, magkasama yun. Si Cassie tsaka si kasali yun doon. Tuloy natin. At sino pa talaga nangangailangan ng 10 million? Si Sa Premyo naman, pag nahanap si Kibuloy ay 10M, tapos si VP Sara kailangan niya rin ng 10M para sa libro, bakit hindi na lang siya yung maghanap kay Kibuloy? Well, siguro alam niya kung nasan si Kibuloy. Pero, syempre, di naman nila sasabihin kung nasan kasi kakampi nila yun, di ba? Yan lang nakakapagtaka kay VP Sara. And this is something na well-recorded. Nung mga simula nung maisog rally na yon, kasi nagkaroon ng mga parang collection of forces sa mga Duterte, yung mga maisog rally, kung saan tinawag ni tatay ni si Digongski, si Pangulong Marcos ng Bangag. So, I'm just saying sa inyo na doon sa mga rally na yon, nandun lagi si Sara Duterte. Okay, kakampi niya kasi. Yun yung facts doon. And sa kada quote-unquote harassment na ginagawa well, hindi naman harassment yun. It's just normal legal proceedings na ginagawa nila. Pero ang tawag ng mga Duterte doon sa ginagawa ng ating gobyerno is hinaharas daw nila si Kibuloy. When in fact, hindi. They're just doing their job. Okay. Finally. So next, ang problema kasi dito kasi nakafocus lang siya dun sa isang malaking issue. Try to broaden your horizon, watch a little bit of news. Only takes you 20 minutes to get updated every day, or watch my channel. Only gets you 30 minutes to get you updated every day. And you will find out that the world is not just focused on Kibuloy. He is just one of many, many problems trying to be solved by our government. And hopefully, magkaroon ng mga solusyon to kahit konti. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.